Hindi magiging patas ang investigasyon ng National Bureau of Investigation kung kaya't hindi na dumalo pa rito si Vice President Sara Duterte. Umaasa si VP Sara na patong-patong na kaso ang isasampa laban sa kanya, bukod pa sa kasong impeachment. Kung papaano ito pinag-aanda ng pangalawang Pangulo, alamin natin sa report ni Jason Rubrico. Nagpadala ng sulat si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng kanyang abogado. Saad nito na hindi siya makakadalo sa pangalawang imbitasyon ng NBI para sa investigasyon kaugnay sa sinabi nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang press conference nitong Miyerkules, binigyang diin ng bise na hindi magiging patas ang nasabing investigasyon, kasunod na rin aniya ng sinabi ni Marcos Jr. at ng isang opisyal ng Department of Justice. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito. Kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, meaning the lawyers and I, believe that cases will be filed. Naniniwalang bise na patong-patong na kaso ang ihahain laban sa kanya kasama na ang impeachment at mga non-bailable offenses sa ilalim ng anti-terror law. Pero tiniyak ni VP Sara na handa siyang harapin ang mga kasong ito. I assure everyone that we already have lawyers helping us. In fact, the moment that Franz Castro announced last year that they are planning to file an impeachment, we already talked to lawyers who will handle the impeachment case. Sabi ni VP Sara, kinakailangan pa nila ng karagdagang abogado kasabay ng inaasahang pangatlong impeachment case at ibang mga kaso na isasampa laban sa kanya. Tinanggihan na rin ni VP Sara ang alok ni Congressman Rodante Marcoleta na tumayong abogado para sa kanya. I feel that he will better serve the country if he remains as a member of the House of Representatives. That is what is important right now. We need good public servants, good leaders, good officials in government. Padadalhan din sana si VP Sara ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pambayad sa mga kakailanganin niyang abogado, pero hindi ito tinanggap ng pangalawang Pangulo. Nagsabi ako na huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Sa kabila ng mga patong-patong na kasong inaasahang isasampa laban sa kanya, ito ang tiniyak ni VP Sara. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able to still see my children. Sa huli, sinabi ni VP Sara na naniniwala siya na anuman ang mangyari sa kanya, sa hinaharap ay bahagi lamang ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Aniya, panatag at payapa ang kanyang kalooban sa mga posibleng mangyari sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico.